Oh, hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online learning application. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-vlog and then makapag-share ng information na na-research natin. And then, pasensya na po kayo, no, if minsan lang po tayong makapag-upload ng videos about online learning application, latest updates, yung mga trending news, no. Pero maniwala kayo sa hindi mga ka-lifestyle. Araw-araw po talaga akong nagre-research, no? Nag-aabang ng mga latest updates about online learning application. Then, nag-ikot-ikot ako sa lahat ng mga social media platform, especially yung mga ginagawang pages ng mga biktima talaga ng online learning application. Nagpupunta ako doon, binabasa ko yung kanilang mga hinanaing, suggestion, recommendation, problema nila sa kanilang mga online learning application. Aside sa mga yung mga comments ng mga solid followers natin, solid subscriber natin. Aside doon, binabasa ko rin of course yung mga comments nyo, no? Yung mga hinanaing nyo, yung mga problema nyo, no? And then, meron tayong isang solid subscriber na nag-send ng final demand letter daw, no? Pang-anim na final demand letter ng isang online learning application na talaga namang until now namamayagpag dahil sobrang haras po talaga ng online learning application na to. Proven and tested na po, no? So, gaya nga nasabi ko sa inyo, yung mga ganyang klaseng mga letter, demand letter is hanggang dyan lang po yan. Imagine, pang-anim na demand letter pero wala pa rin nangyayari. So, again, yung mga ganyang klaseng letter, gawa-gawa lang po yan ng mga kumpanya ng online learning application. And para takutin kayo, no? Pang-anim. So, yung naka-indicate kasi doon na final demand letter, within 5 days daw, kailangan bayaran daw yung kabuuang 45,000 pesos. Pero pag hindi mo nabayaran yan, within that range of days na binigay sa inyo or palugit, kakasuhan, no? Mapupunta na yung account mo sa korte. Which is, imposibleng mangyari yon kasi gaya nga nasabi ko sa inyo, sa kakarampot na utang natin sa kanila, hindi na yan siguro pag-aksaya nila na magsampa pa sila ng kaso, kasi hindi basta-basta po magsampa ng kaso. Marami pa pong pagdadaanan aside sa mga gastusin. Of course, kulang pa yung yung utang natin na sisingilin nila, isa pambabayad nila sa mga processing fee sa abogado, no? So again, yung mga ganyang klaseng pagbabanta is hanggang dyan lang po yan, hanggang pagbabanta lang po yan. Huwag po kayo matakot. And then hindi lang po kayo yung mga nakaka-receive ng ganyang klaseng mga demand letter na final demand letter, no? Pang-anim na, pang-pito, marami pa po. Ako dati actually naka-receive din ako ng ganyan, no? Hindi ko na rin mabilang kung ilang demand letter na yung na-receive ko, no? Pero andito ako, nagba-vlog, hindi ako wala namang nangyari masama sa akin. So again, lahat ng mga ganyang klaseng mga letter, demand letter is hanggang dyan lang po yan, no? Wala na pong mangyayari masama sa inyo, no? Kulang pa po yung utang natin sa kanila na ipambabayad nila sa abogado para magsampa ng kaso. Kulang pa po. And then again, wala pong nakukulong sa utang. And then walang bibisita sa inyo, walang pupunta sa inyo, walang pupuntang barangay representative o police or NBI, hindi kayo imbitahan. Wala pong ganun. So yun ang mga lifestyle. Peace.